it takes is one more, and just one touch from you. Yes, Lord. Put aside all these trials, 'cause I came for you. I came for you. I need you more than ever. Nothing else satisfies. Nothing else satisfies. All my life I surrender, 'cause I ain't for you. I ain't for you. Oh, I came for you. I came for you. Call me secret. You are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once again. Holy Spirit, Holy Spirit, not in my angel. I am ready for you. I am ready for you. Jesus, take me here, and I am for you. I am for you. Oh, I am for you. I am for you. Holy Spirit, you are welcome. Come and move on this place. We desire an encounter once again. Fire, send your fire, release your power, so we'll never meet a mistake. We desire an encounter once again. Make way, we make room. Lord, let your spirit move. Have your way, have your way in this place, in this place. Lord, we have come for you. We make way, we make room. Lord, let your spirit move. Have your way in this place. Lord, we have come for you. We make way, we make room. Let your spirit have your way, have your way. Say this place, Lord, we have come for you. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter again. Send your fire, send your fire, release your power, so we'll never be the same. 'Cause we desire an encounter once again.
Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, make way. We make room, Lord, let your Spirit have your way in this house. Lord, we have come for you. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid. Welcome po sa ating online service. At ang ating pong tatalakayin sa araw na ito ay tungkol sa salitang forgiveness o pagpapatawad. Bakit nga ba kailangan magpatawad? At ano ang nangyayari sa taong hindi nakapagpapatawad? At ano naman ang naidudulot ng hindi pagpapatawad? So, tingnan natin mga kapatid, ano nga bang ibig sabihin ng salitang forgiveness? No? Sa English po, ang ibig pong sabihin ng forgiveness ay to remit or to pardon, to divorce, or to leave someone or something. Ibig sabihin mga kapatid, ang pagpapatawad ay hayaan mo na, pagbigyan mo na, pakawalan mo na. Pag may mahal ka, willing pagpakawalan siya. No? So, ang forgiveness po ay was an action rather than feeling. So, kumbaga sa madaling salita mga kapatid, ang salitang forgiveness po is an action word. No? Hindi po siya base sa feeling. Parang love lang din po siya, no? Is a choice. Hindi po siya base sa feeling. Okay? Sa aklat po ng Mateo 18:21 hanggang 22, nung nagtatanong po si Pedro, sabi niya, ilang beses ko ba patatawarin ang aking kapatid kung nagkasala, siya ay nakagawa ng pagkakasala sa akin? Hanggang makapitong beses ba? Ang Panginoon po ay sumagot, ang sabi niya, until 70 times 7. So para kung titignan natin mga kapatid, boundless siya, no? Boundless. So, pero kung titignan mo sa Luke chapter 17 verse 3, if there is repentance, yun sinasabi ng Luke, kung ang tao ay humihingi ng tunay na pagsisisi, na magbibigay ng tunay na pagsisisi. Okay? Why I should forgive? Bakit nga pa kailangan natin magpatawad, mga kapatid? We forgive because we had been forgiven by God. Yan po ang sinasabi ng aklat ng Ephesians 4:32. No? So, pangalawa po, bakit kailangan natin magpatawad, mga kapatid? We forgive in obedience to God. Romans 12:18, mga kapatid. So, kumbaga, kaya ka magpapatawad dahil sumusunod ka sa Panginoon. Kung kilala niyo po ang isang great leader ng ating mundo, mga kapatid, si Nelson Mandela po, noong 1990, siya po ay nai-release after 20 years sa kulungan. Meron po siyang kinote, ito pong sinabi niya, when you intend to forgive, you heal part of the pain. No? But, when you forgive, you heal completely. Kapag ikaw daw ay nagpatawad, mga kapatid, ng buong buo, ikaw rin ay pagagalingin ng buong buo. Pero kung mga kapatid, kung nagpaplano ka pa lang, gusto mo pa lang magpatawad, part pa lang ng iyong sugat ang gumagaling, ha? Hindi ka pa talaga nabubuo. So, mga kapatid, meron pong tinatawag na negative effects ang unforgiving spirit or unforgiveness. Meron po siya, mga kapatid. Number 1. Ang number 1 po niyan, mga kapatid, ay may kinalaman sa ating health issues. Kasi ayon sa pag-aaral, 61% po ng dahilan ng kanser ay ang tinatawag na unforgiveness. Kasi dahil po sa tinatawag na suppressed emotion or suppressed anger. So, magkakaroon ka ng health issues, ano mga mararanasan mo, mga kapatid? Magkakaroon ka ng chronic stress response. Magkakaroon ka ng high blood pressure. Magkakaroon ka ng brain hemorrhage. So, yun po ang mangyayari sa health issues, no, mga kapatid. Kaya problema tayo sa ating kalusugan. Pangalawa pong problema na kakaharapin, mga epekto ng hindi pagpapatawad. Number 2, mga kapatid, mental health, no?
So, kapag hindi ka marunong magpatawad, ang nade-develop sa iyo ay tinatawag na suicidal tendencies, no? Kapag ito'y napabayaan mo, ang long term, mga kapatid, ito po ang effect niya, magkakaroon ka ng psychological disorder, behavioral malfunction, no? Medyo parang pupunta ka sa pagkabaliw. Kaya, hindi siya talaga maganda na pag hindi ka marunong magpatawad. Alam mo ba, yung utak ay makakaranas ng tinatawag na anxiety, yan, depression, paranoid personality disorder. Mga ano yan, mga mental disorder yan, mga kapatid. Pangatlo, na epekto sa'yo, ay tinatawag na spiritual issues. So, pag merong tinatawag na unforgiveness, alam mo mangyayari sa inyan, kakainin ka nito ng buhay. No? Unforgiveness is eating you alive. So, paano mo alaman na kinakain ka ng buhay ng hindi pagpapatawad? Meron po siyang mga warning or signs, no? Warning signs, mga kapatid, ng unforgiveness. A, no? You are experiencing burst of anger, mga kapatid. Nakaranas ka po ng tinatawag na bugso o matinding galit ng mga kapatid. B, you are petty and impulsive. So, ano po ang ibig sabihin ng petty? Yung parang ang liit ng tingin mo sa sarili mo, insecure ka. Yun po ang ibig sabihin nun. Tapos impulsive, parang violent ka, no? Aggressive ka. So, ganun po, bigla-bigla, yun po ang ibig sabihin ng impulsive. At petty. C, ano po ang ibig pang naidudulot ng tinatawag na anong sign na meron kang unforgiving spirit, mga kapatid? You are compulsive, no? Ano po yung compulsive? Ang tawag lang po doon yung uncontrolled. Hindi ka nakokontrol, no? Kumbaga, pag galit ka, magwawala ka. Talagang punong-puno ka ng sa loob. Galit. Grabing emotion. Driven ka ng emotion, mga kapatid. D, you are not taking responsibility of your feelings, no? Kumbaga, ano kay always right? Ang ginagawa mo, nang-blame ka na lang palagi, no? Wala mo kasalanan, labas na ako dyan. Si ano kasi, siya may kasalanan eh. So yun po, mga kapatid. Tapos, pag ano, mga kapatid, yung letter E, you're sick. You are sick, mga kapatid. Anong sakit mo? Ang sakit mo yan, mga kapatid, anxiety, depression, hypertension. Yung mga sakit mo. May sakit ka talaga. F, you hate yourself. Nagagalit ka sa sarili mo. Yung tinatawag na toxic brew of guilt, mga kapatid. Yung shame or self-judgment, no? Self-criticism. Dinadown mo yung sarili mo. Galit ka sa sarili mo, pakiramdam mo, wala kang kwenta, wala kang silbi, no? Inutil ka. Yan, mga kapatid, ibig sabihin, meron kang unforgiving spirit, no? At may mga sign yan. So, G, mga kapatid, you are righteous and entitled, no? Lagi ka na lang matuwid, no? Lagi ka lang tama. At kumbaga sa ano kailangan importante ka. Kumbaga sa ano, lagi ka na lang magaling. Always right, mga kapatid. Righteous nga eh. So, yung H, mga kapatid, you refuse to confide in others. Sinasarili mo ang problema mong dinadala, mga kapatid. Ayaw mong lumapit sa leader mo, ayaw mong magpa-counsel, ayaw mong makinig sa iba, nagsusulo ka, lumalayo ka, umiiwas ka. So yun po ang damdamin na meron ka. Sign, mga warnings, mga kapatid. How to forgive, mga kapatid? So meron po rito 5 steps to forgiveness. Kasi siyempre, gusto ko rin naman natin magpatawad, pero ano gagawin muna natin? Number 1, bigyan ko kayo ng tip, mga kapatid. Number 1, identify the person who has affected you negatively. Then, identify the specific behavior that damaged you. No? O kung sino yung taong nakasakit sa'yo, specify mo, si Robby, si Dan. Ito nakasakit talaga sa akin eh. Tapos, tingnan mo yung behavioral reaction. Saan ka ba na-damage? So, pansinin mo yun, mga kapatid. Pagtunan mo ng pansin.
Number 2, let the feeling be felt. Find a safe place to let anger out, no? You must release these toxins. Kumbaga mga kapatid, hayaan mo lang na dapat maging aware ka na meron ka talagang problema. Pagkatapos maghanap ka isang lugar kung saan ilalabas mo yung galit mo, no? Ilabas mo siya kasi pangit pag nasa loob lang siya. Tapos, palabasin mo yung mga lason, toxin dyan. Kung meron kang pwedeng suntukin dyan na punching bag, suntukin mo. Suntukin mo yung puno ng saging. Yan, doon mo ilabas yung galit mo para mapunta yung toxin sa saging at mamatay. Joke lang. Number 3, mga kapatid. Acknowledge the benefits of forgiveness. So, meron namang benefits ng forgiveness, mga kapatid. Tingnan mo yun, no? Kapag ako nagpatawad, siyempre, sasaya ko, no? Tapos, makakalaya ako sa tinatawag na negative emotions. Ano ba yung mga negative emotions, mga kapatid? Anger, hatred, resentment, bitterness, yan, mga kapatid. Makakalaya ka dyan kapag natuto kang patawad. Number 4, have clear boundaries with the perpetrator. Halimbawa, no, meron taong madalas na sinasaktan, no? Siya yung nagmumura sa'yo lagi, tapos wala ka namang kasalanan, bigla ka na sasapakin, no? Magsasalitan ka ng masasakit na hindi mo halos malunok, mga kapatid. Medyo dumistansya ka. Make sure you rebuild a place of safety for yourself so he can repeat his behavior. So, dapat may lugar ka talaga na pupuntahan. Pag dumarating na siya, iwas para hindi siya lugar na kung saan. Iba, kwarto. Hindi siya talaga makapasok para bulihin ka, asarin ka. Maglagay ka ng protection, mga kapatid. Kasi kawawa ka rin naman eh. So, number 5, mga kapatid, you need courage. So, kailangan mo talaga, mga kapatid, ng tapang, no? Na harapin. Na kung gusto mo talagang magpatawad, kailangan mo ng courage. Kasi medyo mahirap din naman eh. Sa kala mo, napapatawad ka, yung pala sa loob-loob mo, doon po pala. Hindi pala nahuhugot lahat. So, kailangan mo ng courage to be able to forgive. Go out to your comfort zone. So, yun po ang panlimang, mga kapatid. Kailangan lumabas ka sa comfort zone mo. Kasi kapag nasa comfort zone ka, ang comfort zone, mga kapatid, ay hindi siya place of growth. Kapag gusto mo mag-grow, mga kapatid, gusto mo magpatawad, mag-grow ka eh, lumabas ka dyan sa comfort zone mo. Harapin mo yung takot mo. Kung ayaw niya makipag-reconcile sa'yo, bahala na, basta importante matuto kang magpatawad, mga kapatid. So, meron pa mo tinatawag na benefits of forgiveness. Meron naman tayong papala sa pagpapatawad, mga kapatid. Ano to? Meron po akong 10 sinulat dito, mga kapatid. It reduces health risk, mga kapatid. Kumbaga, nililikas mo ang sarili mo sa sakit. Kasi kapag meron ka nga namang bitterness sa puso mo, galit, hindi ka marunong magpatawad, ay talagang hypertension, magkakaroon ka talaga ng sakit. Magkaroon ka ng mental disorder, kasi galit na galit ka, stress ka, napaparanoid ka na, yun, mga kapatid. So, yun ang mawawala sa'yo. Mababawasan na yung health risk mo, no? Pangalawa, mga kapatid, can avoid mental illness. So, hindi ka na mababali, mga kapatid. Kasi, ka na eh, papayapa na ang puso mo. Meron ka ng number 3, yung tinatawag ng peace of mind. No? So, pag mayroon ka ng kapayapaan sa iyong damdamin, wala kang kagalit, so, ang sarap ng ganung feeling, kaya dapat talagang magpatawad tayo. Tapos ano pa, mga kapatid? It increases productivity. Magiging productive ka. No? Magiging fruitful ka. Kumbaga, mas lalo kang maraming magagawa kapag natuto ka magpatawad. Ito yung panglima, mga kapatid. You will also receive forgiveness from the Lord. Siyempre, kapag nagpatawad ka, patatawarin ka rin ng Diyos. Hindi ka patawaran ng Diyos kung hindi ka marunong magpatawad. Kaya, maganda talaga, mga kapatid, na tayo ay magpatawad. Kasi meron mga benepisyo siya. Ito po yung pang-anim, mga kapatid. Magkakaroon ka ng tinatawad na positive outlook. No? Yung attitude natin ay magiging maayos. No?
Tapos ito pa, maganda mga kapatid. Makakawala ka o makakalaya ka sa tinatawag na slavery from bitterness, resentment, and hatred. No? Tapos ano pa mga kapatid? Spiritual growth happens. Yan. Kapag ikaw ay natututong magpatawad mga kapatid, talagang mag-grow ka na spiritually. Alright? At ito yung pang last mga kapatid. Meron pa, pang 9 pa lang ito. You become happier. Di ba, mas lalo ka magiging masaya. Kasi nga, meron ka ng kagalakan, pagpatawad ka, nakarelease ka na yung mga galit, magiging masaya ang buhay mo. Hindi ka na punong-puno ng kapaitan, punong-puno ng galit, kunting kimot galit. Kaya kailangan talaga mga kapatid, magpatawad tayo kasi marami siyang benepisyo. Ano pa? Ito yung panglas mga kapatid. We are closing the entry point of the enemy. Ito, napaka-importante nito. Halimbawa, meron kang galit sa puso mo, pag hindi ka nagpapatawad, ano yan, entry point, diyan dumadaan ang kaaway, diyan dumadaan si Satanas. Kapag nagkakamali tayo, nagkakasala tayo, diyan lang nakakasyon si Satanas sa atin. No? Nakakapasok siya dahil sa kasalanan na hindi natin sinusuko sa Panginoon, kaya dapat mapatawad tayo. So meron pong tinatawag na biblical examples of genuine forgiveness. Meron pala tinatawag na totoo o tunay, pure na pagpapatawad. Alam nyo, ang makakagawa lang naman talaga yan, yung pinatawad na rin, nakaranas ng totoong kapatawaran. Kasi kapag ang tao, kung bakit daw siya nananakit, kasi siya, punong-puno rin siya ng kapaitan sa buhay, sinaktan din siya. Ang taong maraming kapaitan, nananakit yan. Pag nasaktan, mananakit din yan. Alright, mga kapatid. So, sa aklat po ng Genesis 45, verse 5, kung tayo ito'y mababalik tanaw sa kasaysayan ng buhay ni Joseph, nakita naman natin kung paano siya pinagtulungan ng kanyang mga kapatid hanggang sa pinalabas siya ay nilapa ng hayop, tapos binenta siya, nakulong siya, tapos hanggang siya, nakarating siya sa palasyo. Pero alam niyo mga kapatid, ang sarap basahin nun. Kasi nung nagkita na yung habang nasa Egypt yung si Joseph, tapos tagutong pumunta yung kanyang mga kapatid. Dramatic yun mga kapatid, matindi yun. Ang sarap panuurin nun. Biro mo, makita mo ngayon yung mga kapatid mo na pinagkaisahan ka, pinagkanulo ka, trinaydor ka. Pero mga kapatid, alam mo ginawa ni Joseph, wala kang mabasa nun na binura niya, pinagkagalitan niya, talagang sinumbatan niya, wala kang mabasa kapatid. Ang ginawa niya lang, umiyak siya, humiyaw siya ng malakas. Umiyak siya mga kapatid. Tapos, nung tinanggal niya yung kanyang parang maskara, talagang nagpakilala na siya, nagulat yung mga kapatid niya Ako to, si Joseph. Alam mo, anong sabi niya? Kasi, siyempre, natatakot yung mga kapatid niya. Ang sabi ni Joseph, nakakatawa mga kapatid, iba yung spirit. Kapag ang tao nasa vision, maayos yung focus, nasa vision ng Panginoon, naka-align yung utak, renewed yung mind, kahit maraming pinagdaanan, at ginamit niya yung crisis na yun para itaas yung kanyang pananampalataya, dahil siya magtiwala sa Panginoon. Tingnan mo yung pati yung utak, hindi talaga distorted, ang ayos mag-isip. Ang sabi niya sa mga kapatid niya, huwag kayong magalit sa inyong mga sarili. Ako, pinadala ko ng Panginoon dito para mag-preserve ng buhay, para iligtas tayo sa tagutom. Pero mo, pinauna lang ako ng Panginoon dito. Wow! Ang galing mga kapatid, tunay na pagpapatawad. Dapat ganoon tayo mga kapatid. Marunong tayo magpatawad. Kasi nakita naman natin, kapag ang tao hindi marunong patawad, kita mo yung consequence, ang hirap, ang bigat sa dibdib. Pag dala-dala mo yan, wow, apektado yung kaligayahan mo, yung pagtatrabaho mo, yung pakikipagkapwa mo, mas gusto mo na doon ka na lang sa sulok, lumalayo ka, ina-isolate mo yung sarili mo, pero ang hirap nang meron kang dala-dalang galit sa puso, mga kapatid. Kaya dapat marunong tayo magpatawad. Meron pa isang kwento mga kapatid sa Bible, no? Si Hosea at saka si Gomer. Si Hosea po ay isang propeta, isang righteous man of God. Tapos ito naman, si Gomer ay isang hostess. Patutot siya, mga kapatid. So, kung mapapansin natin mga kapatid, inutusan ng Panginoon si Hosea na asawahin niya si Gomer. Nung time na yun, para ba, wow naman, Lord. Biro mo, hostess, papasahan mo sa kumbaga sa nung time na yun, wicked yun wicked woman.
Tapos, ako righteous man, pagsasamahin mo kami, hindi pwede yun. Karumalduman yun, pero dahil inutos ng Panginoon, sumunod itong si Hosea. So, inasawa niya itong si Gomer. Siyempre, nga hostess mga kapatid, magkaanak na sila, iniiwan siya. Tapos, kinuha niya na naman yun. Tapos, nagkaanak na naman sila. Iniwan na naman siya mga kapatid. Lagi siyang iniiwan. Pagkatapos, bukod sa iniiwan siya, ang nangyari dito kay Gomer, naging slave. Nung mabalitaan yun ni Hosea, mga kapatid. Puro papapatawad ang nasa puso. Dapat ang iisip niya, ang hirang babae ito. Hostess na nga, pinapabayaan yung kanyang duty dito sa bahay. Yung kanyang pamilya, pinagpalit sa panibagong asawa. Grabe talaga yung babaeng ito. So, ganun dapat na, pero wala kang mabasa sa Bible ganun, mga kapatid. Ang ginawa nito ni Hosea, talagang pinagbili niya yung kanyang mga ibang ari-arian siguro kasi binili niya ulit Binili niya ulit si Gomer. Alam niyo mga kapatid, yung ginawa ni Hosea, kakaiba yun. Redemption yun eh. Niredeem niya si Gomer. Niredeem niya, ito pinakita niya klase ng love. Redemptive love. Nirestore niya mga kapatid. No? Nag-reconcile sila. Grabe mga kapatid. Nag-renew. No? Wow. Nireclaim nito ni Hosea si Gomer. Kung titignan natin, itong Hosea mga kapatid, walang ginawa kundi patawarin. Paulit-ulit na ginagawa ng kasalanan, kapalpakan. Lagi na lang papapatawad ang in-offer nito ni Hosea mga kapatid. Kaya isang perfect example ito si Hosea ng tinatawag na hindi naman yung kantang The greatest love of all is easy to achieve, learning to love yourself. It is the greatest love of all. Hindi po yung totoo. Yung ibigin mo yung sarili, tapos sabihin mo greatest love of all. Hindi po yung kalokohan po yun. Ang greatest love po mga kapatid ay yung agape love na masusumpungan natin sa Panginoon at yung pagmamahal natin sa kapwa tulad ng pagmamahal sa ating sarili. Yung pangatlo lang yung sarili mga kapatid. Ang una, si Lord. Pangalawa, ang kapwa. Kasi automatically mga kapatid, dahil meron tayong tinatawag na Adamic sinful nature. Makasarili talaga tayo, kamahal talaga natin ang ating sarili. Sabi ng Panginoon, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kung magmamahal ka na yung kapwa, dapat tutulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. So yun po mga kapatid. Perfect example ng forgiveness ang pinakita nito ni Hosea kay Gomer mga kapatid. At meron pa pong binanggit ang Biblia tungkol sa isang hari ng Juda. Siya po ay si King Hezekiah. Alam niyo po, pag binasa niyo ang Bible, si Hezekiah po ay very righteous king. Kumbaga sa history ng mga hari sa Israel, mga kapatid, iba ito si King Hezekiah, matuwid, very righteous nga eh. Alam niyo, sa sobrang malapit niya sa Panginoon, nung nag-pray siya, pero nagpadala ang Diyos ng mga anghel, tapos pinatay yung 185,000 na mga Assyrian soldier. Gano'ng katindi ang ating Panginoon mga kapatid. Mabasa natin yan sa Book of Isaiah, chapter 37. Oh, wow! Biro mo mga kapatid, magpadala sa iyo ang Panginoon ng mga angel para lang patayin lahat yung mga kalaban mo. So, ganun kalakas si King Hezekiah sa ating Panginoon. At nung siya ay nagkasakit tong haring to eh. Tapos, mamamatay na siya. Kaya, may propeta lumapit sa kanya at sinabi sa kanya, mamamatay ka na sa ganitong taon. At alam nyo, talagang para tong batang maliit si King Hezekiah, talagang nagmaktol, umiyak. Talagang siya sa Panginoon eh. Nag-request siya, sabi niya, Panginoon, nakita mo naman paano ako maglingkod sa iyo eh. Kita mo naman, Panginoon, naging matapat ako sa iyo. Talagang sinunod ko ang iyong kalooban, sinunod ko yung mga utos. Kaya mga kapatid, si King Hezekiah, na-extend yung buhay eh. Kaya ang Panginoon, nalugod kay Hezekiah, o sige, siguro kung ako si Lord, tingnan ko nga yung record dito. Wow! The best.
Kaya ito si King Hezekiah, nabuhay pa ng another 15 years. Yun lang nakakalungkot. Ito po ako magtatapos, mga kapatid. Dahil ang Diyos, may plano sa buhay natin, nakatalaga na talaga kay King Hezekiah na mamatay. Kakasakit siya, tapos mamamatay. Kaya lang nga, dahil malakas siya kay Lord, nakapag-request. Alam mo naman si Lord, kapag nalulugod siya sa'yo, ibibigay niya yung desire ng puso mo. Kaya in-extend siya na 15 years, nagkaanak siya, mga kapatid, ang pangalan ay Manasseh. Eto, mga kapatid, ang matindi. Ito pong si Manasseh ay siya po yung the most wicked king of Judah. No? Parang pang 14 yata, 14 king ito si Manasseh. Anak ni Hezekiah. Yan po yung lumabas na anak niya. Alam mo, grabe, napaka-wicked talaga nito. Siya talaga yung, alam mo, nag-practice siya ng ng sinatawag na witchcraft. Tapos yung anak niya, inalay niya sa, sa Diyos-Diyosan. Yun ang sakripisyo niya. Nag-oppress siya ng mga tao. Ang dami niyang ginawang kapalpakan talagang, kung ako si Lord, isusuka ko talaga ito eh. Gaano katagal? 55 years na naghari itong Hezekiah na to, mga batid. So, mabasa natin yan sa 2 Kings 21 verse 4 hanggang 7. Dito po ang sinasabi ng mga talata. Basahin mo natin. And he built altars in the house of the Lord, of which the Lord said, In Jerusalem will I put my name. And he built altars for all the host of heaven in the two courts of the house of the Lord. And he made his son pass through the fire, and observed times, and used enchantments, and dealt with familiar spirits and wizards. He wrought much wickedness in the sight of the Lord to provoke him to anger. And he set the graven images of the grove that he had made in the house, of which the Lord said to David and to Solomon his son in the house, and in Jerusalem, which I have chosen out of all tribes of Israel, will I put my name forever. Pero alam niyo ba, mga kapatid, dumating yung point na nung na-realize nung hari nito na siya ay makasalanan. Kasi nung nakulong na siya nagmuni-muna na siya, nag-evaluate siya, sabi niya, napakasama akong tao. Kung ako yun, no? Pambira, napakawala akong kwenta. Alam mo, ang ginawa ng taong to, nag-pray lang siya. Anong klase prayer niya? Babasahin natin, mga kapatid, sa 2 Chronicles 33 verse 12. Ito po ang sinabi niya. And when he was in affliction, he besought the Lord his God, and humbled himself greatly before the God of his fathers. Gaano ba ka-suklam-suklam sa Panginoon yung ginawa nito? Nagre-rebelde ka sa Panginoon? Ayaw na ayaw ng Panginoon yan. Magtayo ka at magsamba ka sa ibang Diyos? Naku, kasuklam-suklam yan sa Panginoon pag gagawa ka ng mga rebulto. At ito pa, nagtayo siya ng ng mga rebulto doon mismo sa temple ng Diyos. Kaya grabe. Kung ako si Lord, talagang hindi ko lang to isusuka, talagang ihahagis ko talaga to sa impyerno kaagad, ora mismo Kaya lang, Diyos kasi natin, pagmahal na Diyos Ang Diyos natin, mahabaging Diyos. Hindi siya nakatingin sa iyong mga kamalian. Hindi siya nakatingin sa iyong mga kapalpakan. Hindi siya nakatingin kung ikaw ba ay pumatay, ikaw ba ay nagnakaw, ikaw ba ay nang-rape. Hindi yung tinitignan kasi may consequence naman yan Kaya nga ito si Manasseh, mga kapatid, ay nakulong ito sa bilangguan niya na-realize Kumbaga, kahit gumawa tayo ng kasalanan, pag tayo tatawarin tayo ng Panginoon, pero may consequence pa rin yun. Haharapin talaga natin ang consequence. Kaya nga ang Panginoon, di na siya nakatingin sa mga kasalanan mo kasi bahala na ang consequence yan. Matalino ang ating Panginoon Kaya lang yung kapatid, ang Diyos natin, dahil napaka-special natin sa Kanya, napaka-precious natin sa Kanya, mga kapatid. Pero ang inaabangan niya lang sa'yo, yung pagbangon mo, ang inaabangan lang sa'yo, yung paghingi mo ng tawad, yung mag-pray ka, sabihin mo, Panginoon, patawarin mo po ako. Akala ko, isa na ako na pinakamasamang tao sa buong mundo. Ibig sabihin, wala pa pala ako sa kalingkingan ni Manasseh. Lord, patawarin mo ako, Panginoon. Akala ko, galit ako sa taong ito kasi sinaktan niya yung puso ko, siniraan niya ako, winasak niya ako, ninakawan niya ako, pinagbalupitan niya ako, pinagsalitan niya ako ng masasakit. Hindi ko siya mapatawad. Ang Panginoon pala, mga kapatid, kahit gaano karumal-dumal ang iyong gawin, kaya kanyang patawarin. Kaya tayo, mga kapatid, magpatawad tayo.
Kasi ang Biblia nagsasabi, kapag nagkasala ang ating kapatid, talagang 70 times 70, For, 400, tama ba? 49? 490 times? Wow! Grabe ang ating Panginoon kapatid. Kaya sa oras na to, alam kong kinakausap ka ng Panginoon. Marami kang pagkukulang. Yes, tama ka. Marami kang mga nagawang kasalanan. Marami kang mga kapalpakan sa buhay. Meron kang galit. Akala mo nagpatawad ka na. Akala mo lang yun. Akala mo, marunong ka na magpatawad. Pero pag nakikita mo naman talaga yung nakagawa sa'yo ng hindi maganda. Nakikita mo, kumukulo yung dugo mo eh. Umiiwas ka. Talagang kung mayroon kang balahibong maninipis, tatayo yan eh. Dahil meron ka talagang galit sa puso. Akala mo lang nagpatawad ka na. Pero yung mga kapatid, ang ating Panginoon, di siya nakatingin. Alam mo, ang ating Panginoon nakatingin kung paano ka hihingi ng tawad. Kaya sa oras na ito, iniimbitahan kitang lumapit sa Panginoon. Ang Diyos ngayon, kung makikita natin siya, nakaganito siya. Nag-aantay siya sa iyong paglapit. Kaya yakapin ka niya. Inaantay ka niya, kapatid, sa oras na ito. Lumapit ka, magpakubaba ka sa Panginoon. Humingi ka ng tawad. At ang Diyos natin, patatawarin ka niya. Mahal na mahal ka ng ating Panginoon. Doon niya yung ginawa sa krus ng Kalbaryo. Paano niya pinakita yung pagpapatawad, mga kapatid? Ganito ako magpatawad, sabi ng Panginoon, ibababa ko ang ating sarili. Kaya mga kapatid, ibababa natin ang sarili at inari yung pagkapantay niya sa Diyos. Talagang hinubay niya yung kanyang pagka-Diyos, nag-ano siya kalipin. Tapos doon pa niya minodel sa krus ng Kalbaryo yung kanyang pagmamahal. Grabe pagpapakumbaba, grabe pagpapatawad. Dapat tayo pa marusahan eh. Kaya tinubos niya tayo, mga kapatid, ng kanyang banal na dugo. Ganon niya tayong kamahal, ganon tayong ka-importante, kahalaga sa ating Panginoon. Kaya sa oras na mga kapatid, sinibitahan kitang lumapit sa Panginoon. Sumuko ka sa Kanya, lumapit. Tutulungan kita, mga kapatid. Ini-invite kitang iupo mo ang iyong ulo at magpakumbaba, humingi ng tawad sa Panginoon sa oras na ito. Ililid kita sa panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Sa oras na ito, muli ko na naman pong inaamin ang aking mga pagkukulang, mga kasalanan sa Panginoon. Patawarin niyo po ako, God, sa lahat ng aking nagawang pagkakasalanan. Mga tao po yan, sinaktan, at sinaktan din nila ako, Panginoon. May mga tao pong galit ako sa kanila. Naiinis ako, Panginoon. Akala ko pinatawad ko yung sila mo. Pero sa oras na po, itong aking unforgiving spirit, aking itong sinusuko sa iyo, Panginoon. Ibinibigay ko ito sa iyo, Panginoon, sa oras na po. Patawarin mo po, Panginoon, dahil na pagpapatawad mo, Panginoon. Dami niyang ginawang kasalanan sa iyo. Pero magdumal na kasalanan, pero ipinakita mo na ikaw ang Diyos, na mahabaging Diyos, mapagmahaling Diyos. Sa oras na po, sinusuko po ako sa iyo. Patawarin niyo po ako. Tanggapin niyo po ako sa oras ito, aming ganun. At sa oras ito, tinatanggap ko po. Hallelujah. Ang ginagawa ko sa aking kapatawarin. Sa oras ito, Panginoon, ibigay kita sa aking puso, pumasok ka, maghala ka, Panginoon. At tulungan mo ako sa aking paglilingkod sa iyo, ang Panginoon. Maraming salamat, Panginoon God, sa hapon na ito. Sa aming mga narinig. Kaya sinalakas ito, pinasasama ng Panginoon na dapat matulong kami magpatawad. Kaya sa oras ito, tulungan ka kami, Panginoon, na matutong magpatawad ng Panginoon. Ito, i-apply namin sa iyo ang buhay namin mga narinig mula sa iyo, Panginoon. Siyempre kalakasan sa boses sa amin, natuto ang bawat isa. Dalangin ko rin, O God, sa hapon na ito na pansamantalang kami mag-iwa-hiwalay, i-bless mo ang bawat isa. Patuloy mo katapuin ang pangangailangan financial, emotional, physical, spiritual, Panginoon. Maraming salamat po, God, sa hapon na ito. Kami po ay pansamantalang mag-iwa-hiwalay. At ang kapayapaan, ang kagalakan, hallelujah,
ay igawad niyo po sa bawat sa amin. Bless mo kami, Panginoon. Maraming salamat sa iyo ang pinakamataas na pagpuli pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. So, God bless you mga kapatid. Maraming salamat sa inyong pakikinig.